So nung sinabi man ni Jesus na I am the vine, naging vine ba si Jesus? Literally? So ayon nga no mga kayano, literal ba na si Kristo ang tinapay ng buhay at ang tinapay ng buhay ay ang kanyang katawan? So mga kayano, kay Kristo na po nanggaling ang salitang ito. Ating babasahin sa John chapter 6 verse 51, New King James Version. Ito po ang sabi, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. So, talagang sinabi po ng ating Panginoon, mga kayano, na ang tinapay ng buhay ay ang kaniyang laman o kanyang flesh. Talaga bang literal na kanyang flesh ito o kanyang laman ito, mga kaya? Makailang beses na ba sinabi ni Jesus na I am? I am. Naging siya ba yun? Ito ang common objections na sinasabi ng ating mga kaibayo na sinabi nila nung sinabi ni Jesus, I am the vine. You are the branches. He who abides in me and in him bears much fruit, for without me you can do nothing. So nung sinabi man ni Jesus na I am the vine, naging vine ba si Jesus? Literally? So of course hindi. So nung sinabi ni Jesus, I am the way, the John 14:6, naging daan ba siya? Kung ang daan, naging talagang literal na daan ba si Jesus? At nung sinabi ni Jesus na I am the door, naging literal ba na naging pinto ang ating Panginoon? Sabi ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, nung sinabi niya na I am the living bread, hindi yun literal. Kasi ibinasi nila dito sa mga verse na ito na sinabi ni Jesus, I am the door, I am the way, I am the vine. But hindi siya naging vine, hindi siya naging door, hindi siya naging way, hindi siya naging daan literally. Pero sa atin mga kayano, sa turo ng ating simbahan, na and the bread that I shall give is my flesh, talagang literal ito para sa ating mga Katoliko na this is really the flesh of Jesus Christ. So, paano ba natin intindihin na literal ito? So, doon tayo magbabase sa mga reaksyon ng crowds, no? Sa reaksyon ng mga crowds ni Jesus Christ. So, nung sinabi niya, I am the vine, ano bang reaksyon ng mga disciples niya na nakikinig sa kanya dito? Wala. Kasi alam nila, this is only a parable. No? This is a metaphor. This is not literal. Wala silang reaction kasi alam nila na hindi ito literal. Nung sinabi ni Jesus na I am the way, wala rin silang reaction kasi alam naman nila na hindi ito literal na naging daan ang Panginoong Jesus. At nung sinabi naman ng ating Panginoon na I am the door, alam ho ng mga nakikinig sa Kanya na hindi ito literal na door. It is something metaphor or spiritual. Pero nung sinabi ni Jesus, mga kapatid, na siya ay siya ang living bread at ang living bread na ito ay ang kanyang laman, ano ba ang naging reaksyon? So babasahin natin ang buong konteksto mula sa 53. It was John 51 na sinabi niya na I am the living bread and ang tinapay na ito ay ang aking laman. Dito sa 53, ito po ang nangyari. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life. Yan po ang sabi sa 53. Sa 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him, as the living Father sent me, and I live because of the Father. So he who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven,
not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. Therefore, many of his disciples, ito po yung reaction mga kayano, when they heard this is hard saying, who can understand it? No, mahirap raw. No? Mahirap, sino bang makakaintindi nito? This is a hard saying, who can understand it? Kasi, nag-gets nila na literal ang sinasabi ng ating Panginoon. Napansin nyo mga kayano nung sinabi niya na I am the way, I am the door, I am the vine, wala silang reaction. But dito mga kayano, mayroon silang reaction. This is hard saying, who can understand it? Kasi nag-gets nila na literal yung sinasabi ng Panginoon. Ito pa, on that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to them, to the 12, do you also want to go away? So, dahil sa aral na yon at hindi matanggap at hindi maintindihan ng mga disipulo ng Panginoon, nag-walk out sila. Hindi na sila sumama sa ating Panginoon. Binawi ba ng ating Panginoon ang kanyang sinabi? Na ito ay, hindi nyo naintindihan kasi ito ay metaphor lang. Nag-explain ba ang Panginoon? Hindi. Kasi talagang literal na sinabi ni Jesus na He is the living bread and that bread is His flesh o ang kanyang laman. Nag-gets yun ng mga tao kaya sila nag-react at nag-walk out at hindi ito binawi ng Panginoon mga kayano. Kaya dito natin masasabi na talagang literal na sinasabi ni Jesus dito na siya ang living bread at ang living bread na ito ay ang kanyang katawan. Talagang literal base sa reaction ng mga crowd, no? Kasi kung sabihin mo kailang beses siya nag-I am pero hindi naman naging literal. Wala namang reaction ang mga tao. Pero nung sinabi ni Jesus na I am the living bread and this bread is my flesh, nag-walk out sila. Kasi nag-gets nila na talagang literal ang sinasabi ng ating Panginoon dito. So paano ba ito nangyari na ang tinapay ng buhay ay naging katawan ni Jesus at the last supper mga kayano, ito ang nangyari. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and give it to the disciples and said, take it, this is my body. So ano bang tawag niya doon sa tinapay yung kanyang kinuha? This is my body. Kaya mga kayano, talagang literal. Hindi natin fully ma-perceive sa ating mga maliliit na utak ang pangyayaring ito, pero ito ay nakikita ng ating pananampalataya. That this is our Catholic faith. Mabash man tayo or ano ang sabihin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, but we have to stand with this, that we only, the Catholic Church, possess this truth. Kaya nga may nabasa ako na post sa Facebook na hindi siya Katoliko, ipinanganak siya na hindi Katoliko, pero dahil naintindihan niya ay itong communion, itong Eucharist, ay sabi niya he will die as Catholic because of the Eucharist. Marami pang mga protestante na nag-convert sa Catholicism dahil sa paniniwalang ito, dahil sa pananampalatayang ito. Kasi in the first century, the people of God do not gather for the preaching of the disciples, but they gather because of communion. At ito ang ginagawa natin hanggang ngayon. If they will be convinced, well, good. But if not, at least we have informed them. No? Kasi sabi na, my duty is to inform you and not to convince you. So, ayon nga mga kayano. Yun ang ating pananampalatayang Katoliko. Sana naman, no, para sa ating mga kapatid na mga Katoliko, sana naman, no, kapag nag-receive tayo ng communion, bigyan ho natin ito ng sapat na paggalang. Kung tatanggapin natin ito sa ating mga kamay, yan, i-check ho natin na kung meron bang natitira na mga particles sa ating kamay. Kasi every particles of it, mga kayano, is truly the body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ. Kaya, sana naman, mga kayano, so, kahit sa ganitong paraan, ay maibsan natin ang malaking sacrilege na nangyayari sa ating simbahan. I hope, no, nga mabago natin ang ating practice sa pag-receive ng communion na meron ng paggalang
na ito ang ating Panginoon. Maraming salamat po at God bless sa inyo lahat.